God is moving. Holy Spirit. At walang sinuman ang nakakaabot sa pamantayan ng ating Panginoon. Ibig sabihin pala mga kapatid, lahat tayo na nabubuhay sa oras na ito ay nagkakasala. Lahat tayo kapatid ay mayroong kasalanan, may pagkukulang sa ating Panginoong Hesus. Ngunit kapatid, hindi lamang yan, sapagkat ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Kapatid, ang kamatayan na lagi at pilit iniiwasan ng mga tao, kamatayan na darating sa buhay natin. Hallelujah! Gustuhin man natin o hindi, lahat po tayo ay hahantong po sa kamatayan. Pero kapatid, ang masaklap na kamatayan ay yung kamatayang espiritual. Ibig sabihin kapatid, kapag tayo ay namatay, ang ating kaluluwa ay hihiwalay sa ating pisikal na pangangatawan. Ang mga nakaraan kasalukuyan ay kaya pong linisin ng ating Panginoon. Kaya po tayong patawarin ng ating Panginoon. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos kapatid. Kaya nga po ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, hindi po reliyon ang makapagliligtas sa kaluluwa ng tao. Hindi po. Worldwide Vision Day! Worldwide Vision Day! Worldwide Vision Day! Philippines! Ay, Panginoon! Bakit kapatid narito may nagpapahagi ng salita ng Diyos para malaman mo na gusto ka tulungan ng ating Panginoon, na gusto ka niyang pagalingin, gusto ka niyang pagpalain, gusto ka niyang palayain sa bisyo ng bananat, gusto ka niyang palayain sa depression at anxiety. Hallelujah kapatid! Ang Diyos po ay hallelujah! Hindi nagbabago! Dapat po!
You know, we're in the fourth quarter. A day of fulfillment of answered prayers and a vision becoming a reality. In the name of Jesus. So, pastor sa lugar nito, Pastor Dick Casio, Pastor Melanie Casio, palakpakan natin sila. No, alam ko, hindi madali yung kanilang pagdesisyon na sila po ay galing sa Maynila at walang kakilala rito. No, at sila ay magbubukas ng gawain sa lugar nito. So dahil salamat dahil ang pananampalataya ang siyang nagtulak sa kanila sa lugar na ito. At salamat din po sa ating pong kapitan, kay Pastor Kapitan Alex. Salamat po Kapitan sa inyong mabuting puso. At naniniwala ko dahil kasama rin po ng iyong mga kagawad. Salamat po dahil sa iyo pong mabuting kalooban upang tanggapin yung Harvest Army Christian Church sa lugar na ito. At naniniwala ko malaking tulong po ang simbahan ito sa iyo pong barangay upang ang tao po'y akayin doon sa liwanag upang sila ay mabago. Palakpakan natin ang Diyos. Siyempre po, binabati ko po yung mga leaders na narito, Overseer Rosnan, Overseer Dominic, Pastora Daisy, Pastora Melan. Palakpakan natin sila. Siyempre po sa ating pong pinakamaganda sa balat ng lupa na ating pong ibahay, Pastora Lorena. Ayan, pwede ka bang tumayo, Pastora? Yung pinakamaganda mong asawa. Siyempre, pagkaganda, bagay sa kwato. Ayan. So, magiging Sister Rose. Palakpakan natin ang buhay ni Sister Rose. At sa kanyang magandang anak. Ayan, si Sister pangalan. Ems. May birthday ka na ba, Sister Ems? Wala pa. Ay, grabe. Wow! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Sister Rose, hindi na naman birthday, Sister Ems. Pwede na lang. Hallelujah! Salamat. Hallelujah! Meron na naman kinikilig dito ngayong umaga. Hallelujah! Ayan. Sister Ems, dapat pastor ang matapangasawa. Ayan. Pastor. Hallelujah. May nag-pray na para sa'yo. Hallelujah. Salamat sa Diyos ng buhay. Salamat po sa pamilyang ito, Mr. Rose. Sikin niyo po ito. Grabe no, si Pastor King ay wala po silang church. So nakikisilong sila sa puno ng mangga. Tapos narinig ni Sister Rose na mayroong nangangaral sa puno ng mangga. At ngayon po, salamat dahil pinahintulutan doon sa kanilang lugar, bahay na magkaroon ng gawain, ng simbahan. Ano po ang layunin nito? Ang mga taga-Alaminos no, sa barangay na ito ng Magsaysay, ang mga tao ay dadalhin doon tungo sa kaliwanagan ng mga tao na naroon sa rurok ng kasalanan, turuan upang sumunod sa kalooban ng ating pong Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos. Hallelujah, Sister Rose at ang iyong pamilya na naging bahagi sa gawain ng ating Panginoon. Lahat na naging bahagi sa kaya ng Diyos na nagbukas ang pagpapala ay sumainyo. Praise the Lord. And of course, I would like to recognize the presence of Exhorter Wendell Lewis. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah sa inyong buhay. Thank you so much, Exhorter. Hallelujah. Ngayong umaga po ay dalangin na po tayo sa pinakamalagang gawain ng Panginoon. At dahil gusto na po namin umuwi, ginagawa na po kami ng bagyo nito. Hallelujah. Pero ito po yung inyong pong tema, napakaganda yung binigay na tema sa inyo po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. So sabi na rito sa chapter 6, verse 12. Sabi niya dito kay Timothy, sabi ni Pablo kay Timothy, gawin mo ang buo mo makakaya sa pati-kibaka, alang-alang sa pananampalataya. Kaya sabi niya, kamtan ko na o kamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yaman, dyan ka tinawag ng Diyos na ipahayag ko sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. So nagbigay ng advice si Pablo about kay Timothy. No, hindi na tinuruan si Timothy na ito yung mga strategy na yung gagawin. Ito yung dapat mong gawin.
Ito yung dapat mong gawin sa pagkikipagdebate. Ito yung gagawin mo para mabuhay ka. Hindi yun yung inuna ni Pablo na ituro kay Timothy. Kundi ang sabi niya, gawin mo ang buo mong makakaya. Sabi niya, at magkikipagtaka alang-alang sa pananampalataya, sapagkat para kay Pablo, ang pananampalataya ang magiging puhunan. Tandaan po natin ang magiging puhunan sa lahat ng bagay na pwede nating maranasan sa ating buhay. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya, ito po ay isang bagay na napakalaga sa buhay ng bawat tao sa ating po o sa daigdig na ito. Kaya sabi niya ito, fight a good fight of faith and Jesus. Oh, in the name of Jesus, for God. Sa pangalan ng Jesus. Di ko alam sa bilang Diyos. For God, di ko alam sa kanyang kahilingan. For God, sa kanyang pag-ibig. Sa kanyang kalusugan. Lord, tulungan mo siya. For God, alam mo na Lord, si nanay. Kaya, huwag mo siyang iwan. Huwag mo siyang